Hi guys, today is a Saturday and pupunta tayo ngayon sa resort. Nag-invite kasi yung sister ko. May konti raw saluzado. So it's 12:06 lunch. Late na kami sa lunch. So gagamitin natin ngayon si N1. Okay, naku, may gas-gas dito. No. So yung muffler niya pinake na namin actually ng black. And since the last time walang compressor si JP, so bumili na lang kami ng BHT. Los gas. Yung high temp paint. So pininturahan namin siya ng black, flat black. Okay. So punta muna tayo sa San Mateo guys. Yan. Kaingay. And naglagay nga pala kami nito bags from Rhino Walk. In order namin sa Lazada para in case may mga dadalhin or may daanan sa daan na kailangan iuwi, so meron siyang bag. Hindi naman siya sagabal kay Angkazera. Okay pa rin siya. So ito na si Angkazera. Actually naka-gear kami kasi sobrang init ngayon. Mas mainit pagka naka-t-shirt ka lang. Tumatagos kasi yung araw. So unlike pag naka-gear, mas nafi-filter niya yung araw. Although San Mateo lang naman kami. Okay ka na? Okay, let's go guys. Saturday traffic. Alam niyo naman pag Saturday, very mga traffic, lalo na ngayon payday kahapon. So maraming maglalabas ng pera ngayon. And tomorrow is Father's Day ba tomorrow? Yes, Father's Day. So mas pa-traffic siguro tomorrow. Mas pa-traffic since Father's Day. Ngayon di pa nga Father's Day, traffic na yun. So lalo na kung naka 4-wheel kami, kaya ang dinala namin na ito na lang motor kasi napaka-traffic din sa San Mateo. Lapat pa naman dito. Yun, ATV papaligas siguro ng ilaws. Yes. Bumbila, parang bahay lang ah. Traffic pag Saturday. Zebedo traffic. Okay. So mabuti yung bike lane dito. Wala naman nagbabike. So dito muna kami sa bike lane. Yun. Magkaka-traffic na naman dito kasi ito na naman itong backhoe. Nakausli na naman, tatawid yata ito rito. Siguro. Engine brake. Engine brake. Alam niyo guys, maraming mga nagtatanong before kung ang engine brake ba daw ay masama sa makina. In general, actually ang engine brake ay hindi naman masama sa makina. In fact, doon sa mga service manual ng mga sasakyan, nire-recommend nila ang engine brake. So ano ba yung engine brake? Engine brake is slowing down your vehicle with the use of your force engine by downshifting. So ginagawa ito pagda-downshift sa transmission, no? Pagda-downshift. So ginagawa ito pagda-downshift na yung throttle ay naka-close. That way mag-slow down yung vehicle. So yun ang engine braking. So engine ang ginagamit na pang brake, no?
However, applicable lang to kung may yung mga manual vehicles. Sa mga automatic, hindi applicable or hindi pwede mag engine brake. I don't know kung yung iba nagagamit nila yung engine brake sa manual, no? From automatic magsiship ng 1, hindi ko lang alam kung pwede yan. Pero of course usually ginagamit to sa mga manual transmission. Okay, so let's go to the advantages or the pros. Ano ba yung mga advantages? Number 1 is reduced brake wear. So syempre ginagamit nyo yung engine nyo, nare-reduce yung life span or humahaba yung lifespan ng mga linings, brake linings. Kasi nga hindi nyo naman ginagamit yung brake, ginagamit yung engine brake. So yun yung isang advantage ng engine braking. So hindi kayo mabilis pagpapalit ng mga linings, brake linings. Number 2 is enhanced control. Kasi sa engine braking, mas madaling kontrolin ang vehicle, no? Lalo na sa motor, no? Kasi sa motor, di ba, merong front and rear brake. So sa engine brake, mas madali siya kontrolin, provided na marunong kayo mag-rev matching, no? Or yung tamang paggamit ng engine brake. So mas madaling kontrolin ang sasakyan sa engine brake. So mas madaling kontrolin, of course mas safe sa engine braking. Okay, number 3 is improve fuel efficiency. Kasi nga when you engine brake, naka-close yung throttle. Kung sa sasakyan hindi naman kayo nakatapak sa gas, or sa motor hindi naman kayo naka-squeeze sa throttle, kailangan naka-close yun, na dina-downshift nyo yung sasakyan. So yun yung engine brake. So improve fuel efficiency, yes, of course that's the number 3. Then number 4 is increase safety. So yun nga, syempre mas madali siyang kontrolin, mas safe, no? Number 5 ay titigil muna tayo rito dahil merong nakaharang sa mata ko. Ano ba yun? Ayun, no? Ay! Sa ibon ba yan? Sa ibon? Ano ba yan? Diba? May ganun guys, oh. Oh, napunta doon sa sa helmet. So nasa may mata. Saan na tayo? Number 5. Okay, number 5 is environmental benefits. Bakit naman environmental benefits? Okay, kasi yung mga dust particles ng mga linings, siyempre magbe-brake kayo, di ba? May mga dust na naiiba sa kalsada or nililipad, no? So hindi siya masyadong environmental friendly, kaya environmental benefits. Kasi nga hindi nyo naman ginagamit yung lining, brake linings, no? Rear and front brake linings. Okay, so number 6 is heat management. Ano yung heat management? Siyempre pag lagi tayong gumagamit ng brake, ang tendency ng brake braking system, no, yung mga pads, yung mga disc, yung mga rotor disc ay uminit. So kapag uminit, lalo na kung mag-overheat, siyempre mawawalan kayo ng brake pag kumulo yung fluid. So engine braking, lalo namang brake kayong ginagamit. So number 6 is heat management. So yun yung mga pros, yun yung mga advantage. Bakit yung ibang service manual o ibang manual, vehicle manual, nagre-recommend na you use engine braking? Ano naman yung mga cons? O ano naman yung mga disadvantages ng engine braking? So number 1 is engine and transmission wear. Okay, pero bakit nire-recommend sa service manual kung nakakasira naman pala ng transmission and engine? Of course, dapat kung mag-engine brake kayo, kung
wala naman yung, kung sa motor halimbawa guys, no, kung wala namang assistant slipper clutch, although yung mga modern motorcycles meron na silang slipper clutch, so hindi masyadong delikado sa clutch. Sa makina syempre nagre-rev na mataas yung engine, especially kung nasa, let's say 150 kilometers per hour, bigla kayo magda-downshift ng nasa 4th gear, bigla kayo magda-downshift ng 2nd gear o 1st gear, biglang tataas of course yung rev ng makina. So pag tumaas yung rev ng makina, posibleng umabot siya sa red line, and pag umabot siya sa red line, posibleng magkaroon ng valve load. Kasi nga diba, pag nag-downshift kayo, syempre naka-close yung throttle and nasa low gear, sa high speed ang tendency na mag high RPM, so kaya delikado rin sa engine. So dapat galing nito, puno siya. Ano ba yung nasa ADB ba ito? Meron pa siyang 360 oh. Nako. Galit. Aligaga. Aligaga daw yung ADB. Ayaw niya ang kasera ng aligaga. So syempre dapat, sinasabi natin kanina, marunong kayo mag-lane matching and tama yung pag-engine brake. Number 2 is reduce acceleration control. Kasi naka-downshift kayo. Kung halimbawa merong, kasi sa kalsada na nangangailangan na mag-accelerate ulit kayo or mas mabilis, syempre nasa low gear kayo, hindi siya tatakbo ng ganong kabilis. Number 3 is parang number 1 na rin, no? Potential for engine damage sa number 3. Yun nga, kung hindi tama yung paggagamit nyo ng engine braking, may potential na magkaroon ng engine damage. Yun nga, sabi natin kanina, baka magkaroon ng valve load kung talagang from very high from a high speed, no? Kung i-slow down nyo yung sasakyan by means of downshifting, posibleng by high rev, and then umabot sa red line, posible ang valve load, no? Number 4 is chain. Sa motor to, sa motor nag-apply guys, no? Chain and sprocket wear. Kasi syempre engine na nagpapabagal doon sa motor, syempre presado yung chain at yung sprocket, kasi doon nakakonect yun eh. So kung slow down, posibleng madamage yung engine chain, no? Kung mas worse pa, posibleng maputol yung chain. Number 5 is limited effectiveness. But then there are also concerns na sinasabi nilang masama yung engine braking dahil sibling madamage yung engine dahil sa oil circulation. Well, actually kahit naman naka-off yung throttle or naka-close yung throttle, yung oil circulation hindi naman siya affected. And the oil circulation, mabilis na to actually. Makikita nyo to kapag namatay na yung oil light sa inyong dash, ibig sabihin na nasisirculate na yung oil. So hindi siya masyadong affected ng engine braking. Sa 4-stroke, no? Kasi nga may langis na siya. But what about the 2-stroke? Yung 2-stroke kasi, yung oil noon ay nakasama doon sa gasoline. Actually, fully lubricated naman ang engine kahit na nakasama doon sa gasoline, no? Yung mga piston rings, valves, connecting rod bearings, may full lubrication pa rin yun. So hindi masyadong factor yun. So conclusion, ano ba yung pwede nating i-conclude? Actually, engine braking is not bad for the engine kung gagamitin nyo ng tama or kung marunong kayong gumamit ng tamang engine brake. And dapat, since ano ba yung purpose nyo, ba't kayo nag-engine brake? Diba, to slow the vehicle down, to slow down the vehicle. So dapat pag nag-engine brake kayo, hindi engine brake lang, sasabayan nyo ng brake para hindi persado yung mga sinabi nating engine parts kanina. So dapat may proper rev matching
and sasabayan nyo ng brake din, para hindi forsado yung makina or hindi forsado yung sprocket and yung mga chains. So this is not, engine braking is not actually bad, pero kung gagawin na mali, yes, it is bad for your engine. Walang proper rev matching, hindi sinasabayan ng brake, at palagi nyong ginagawa, diba, sabi nga, too much of everything is bad. So kung palagi nyong ginagawa, engine brake kayo ng engine brake, masama din sa makina yon, masama rin sa engine yon. So rev matching, dapat may rev matching. Although yung mga modern vehicles ngayon, modern motorcycles, may assistant slipper clutch, so hindi masyadong madadamage yung clutch. Pero yung mga wala, mas malaki yung potential na madamage yung transmission. So San Mateo na kami, guys, and ito na naman ang traffic palagi dito sa San Mateo. Actually wala na pinipili itong araw, wala yung traffic. So yun, guys, ang engine braking, advantages and disadvantages. So kung mag-engine brake kayo ng mga sasakyan nyo or mga motor, make sure ginagawa nyo yun ng tama, and always remember, sasamahan nyo ng brake, wag engine brake lang, para hindi mag-cause ng damage sa mga engine parts. Imagine kung naka 4-wheel tayo, doon pa tayo sa Marikina, nasa dulo pa tayo. Okay, so hindi pa tayo sayad, ay hindi pa tayo, oops. Boss, kaunti nga abante. Yarn. Lapad, ano? Yan. Meron ba dyan? Ay. Aba, si Reed, oh. May jersey ni Reed, oh. Yun, oh. Laki. Reed for speed. Yan, oh. Yan, guys, oh. Ganyan, engine brake. Oh. Diba? May kasamang brake. Oh. Daka ng Jollibee rito, oh. Sige. Hindi kakasya yan. So guys, nandito na kami sa Jules Private Resort at ang dami tao. Hindi kami makapasok sa garahe. Okay na rito. Sinahan dyan? Daming tao? Ha? Konti lang. Ba't ang daming sasakyan? Sabihin mo na sa akin pag umalis to para may mapasok doon. O hanggang mamaya pa to? Sige. Tingnan mo na yung motor. Ha? Sige. Okay. Yan. Let's go.
May dadaanan na may mga tao, no? Tara. Hello. Sino to? Si Kier? Hindi nga kayo makakilala eh. Yan, sabihin mo hello. Hi, Kier! Hi, Hello, Coco! Kier. Yes, hello. Dali. Hindi ka nga naman makilala eh kasi tingnan mo nga naman ang itsura mo. Sarado eh, no? Sino to? Si Kier? Kier, ikaw ba yan? Kier, you say hi. Nahihiya pa si Hi Kier. to the vlog! Ba't ang payat nito? Sabihin mo hi ka, hi. Sabihin mo hi ka, dali na. Kier, you say hi. Lilim. Dilim eh. Hi, Kier. Sabi, Kier, you say hi. Shy ka, shy. Darating sila ano eh. Sino? Darating sila Joel. Hi, Coco. Say hi. You say hi. Kier, you say hi. Say hi, shy ka, shy ka. Ano pangalan mo? Nathaniel po. Nathaniel. Shoutout kay Nathaniel. Ano ka YouTube? Nasa YouTube ka. Oo, sir. Thank you po. Sige, thank you. So guys, palis na kami dito sa resort. And papunta na kami sa... May dadaanan muna kami sa Marikina. Okay na po nyo? Okay na sila? Ano daw? Sa Ha? Sa Karosa? Ha? Oo, okay na. Ano yung Oo, oo, lilipat doon. pati na to? Hindi, isa lang, inahan dyan lang. Inahan dyan lang. Ay, ito lang isa. Okay, alis na kami dito guys. Punta muna kami ng SSS. Sige. Guys, nag-shortcut kami papunta sa bahay. So, malapit na kami sa bahay. And sa lahat ng tumapos ng short video namin na ito, left. Thank you so much. Hope to see you all again in our next video. Marami pong salamat. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you guys. Bye.